Sa unang episode ay nakilala natin ang ating main character na si Rick Gladialatol. Isang F-rank adventurer na nagsanay ng 2 taon sa kabundukan upang lumakas. Kung hindi mo ito napanood ay bumisita ka lamang sa ating channel. Sinubukan ni Rick na kumuha ng exam upang maging ganap na siyang E-rank na adventurer. 32 years old na siya kaya tinuwanan siya at minaliit ng kanyang mga kasabayan sa exam. Hindi nila alam na kahit matanda na pala ito ay kasing lakas na ito ng isang S-rank type na adventurer. Nagharap sa matinding laban si Rick at si Raster kung saan ay nang ibabaw ang determinasyon ni Rick na maging isang ganap na adventurer kaya't matagumpay niya itong tinalo. Ngayon ay hinihintay na lang ni Rick ang naging resulta ng kanyang mga pinaghirapan. Habang hinihintay na matawag ang kanyang examine number ay naalala ni Rick ang kanyang kabataan. Bata pa lang siya ay pangarap na niya talagang maging isang adventurer. Pangunahing ambisyon niya ay talunin ang ultimate monster na si Kaiser Elsapit. Ayon sa libro na kanyang binabasa na may title na Legends of Yamato ay kung sino man ang makatalo sa halimaw na ito ay magkakaroon ng isang treasure na kayang tuparin anuman ang iyong magiging kahilingan. Ayon sa karamihan ay kuro-kuro lamang ang tungkol sa halimaw na yun ngunit naniniwala si Rick na ito ay totoo. Isang umaga habang nasa hapagkainan ay sinabi ni Rick sa kanyang mga magulang ang kanyang pangarap. Hindi ito sinangayunan ng kanyang nanay dahil delikado daw ang trabaho na yun at maaari rin siyang mamatay anumang oras. Tutol din dito ang kanyang tatay at sinabi rin sa kanya nito na mas mainam kung maghahanap siya ng disente at stable na trabaho. Biglang nalungkot si Rick dahil doon. Isang araw ay nagpa-examine si Rick sa isang doktor. Binati siya nito dahil siya raw ay nagtataglay ng isang marka na nagpapahiwatig na siya ay mayroong kakaibang skill. Sinabi rin nito na bihira lamang sa isang tao ang magkaroon ng ganitong skill ngunit hindi niya masabi kung kailan mailalabas ni Rick ang skill na yon. Hindi makapaniwala si Rick sa kanyang narinig. Sinabi rin ng doktor na kahit hindi siya mag-training ay lalabas ang kanyang kapangyarihan kaya't mag-relax lang ito at hintayin niya ang tamang panahon. Hindi na itago ni Rick ang kanyang saya dahil sa kanyang mga nalaman. Labis ang tuwa niya dahil mayroon siyang kapangyarihan na katulad ng isang bayani na si Yamato. Dahil doon ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi na balang araw ay magiging isa rin siyang adventurer. Isang araw ay tinanong si Rick ng kanyang kaibigan kung lumabas na ba ang kapangyarihan nito. Sinabi ni Rick na hindi naman yun ganon kabilis na mangyayari. Lumipas ang ilang buwan at inabot na rin ng ilang taon ngunit hindi pa rin lumalabas ang kapangyarihan ni Rick. Isang gabi ay sinubukan niyang ilabas ito sa harap ng isang kandila ngunit walang nangyari dito. At tuluyan na nga rin siyang naging isang binata. Sinabi ng isa niyang kaibigan na mayroong mga cases na kahit may marka ang isang tao ay hindi nito nagagawang ilabas ang natatago nitong kapangyarihan. Iminungkahi nito na bakit hindi muna niya subukang maging isang adventurer kahit hindi pa lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Sinabi rin nito na madami namang adventurer na wala namang skill at sa kabilang banda ay kumikita ang mga ito ng maraming pera. Sinabi ni Rick na hindi naman yun ang intensyon niya kung bakit gusto niyang maging isang adventurer. Isang araw ay umuwi ng bahay si Rick dala ang isang papel. Sinabi nito sa kanyang mga magulang na natanggap siya sa isang trabaho bilang isang receptionist sa isang guild na tinatawag na Tiger Road. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil sa mga nalaman nito. Maging ang kanyang tatay ay hindi maitago ang saya dahil sa kanyang mga narinig. Sinabi nito kay Rick na maganda ang nakuha niyang trabaho kaya't proud na proud ito sa kanya. At doon na nga nagsimula ang buhay ni Rick bilang isang receptionist. Bagaman hindi siya masaya sa kanyang ginagawa ay ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang trabaho. Kahit isa na siyang receptionist ay sinusubukan pa rin ni Rick na ilabas ang nakatago niyang kapangyarihan ngunit ayaw pa rin nitong lumabas. Sa araw-araw niyang trabaho ay iba't ibang adventurer ang kanyang nakakasalamuha kaya't hindi niya maiwasan na mainggit sa mga ito. Paminsan-minsan ay nakakabonding niya rin ang mga adventurer na ito. Dito na rin niya nakilala ang maganda at sexing receptionist na si Alisa. Bagaman wala siyang magawa upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang adventurer ay hindi pa rin niya ito nakakalimutan. Halos araw-araw ay hinahawakan at binabasa pa rin niya ang libro ng The Legends of Yamato. Isang araw ay may kausap na adventurer si Alisa at dahil sa baguhan pa lamang ito ay tinulungan siya ni Rick na asikasuhin ang nasabing adventurer. Nagpasalamat naman si Alisa dahil sa pagtulong nito. Sinabi ni Rick kay Alisa na mayroong mga halimaw na napapadpad sa kabayanan kaya't asahan niya na magkakaroon ng maraming quest pagdating ng hapon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dumating ang kaibigan niyang adventurer na si Zaid. Masaya nitong ibinalita kay Rick na na-promote na ito bilang isang B-rank adventurer. Nagulat si Rick sa ibinalita nito kaya't binati niya ito dahil sa kanyang achievements. Kinagabihan ay naglasing si Rick.
Habang naglalakad ay naikumpara niya ang kanyang sarili kay Zaid. Si Zaid ay isa ng B-rank adventurer habang siya naman ay isa pa ring receptionist na paulit-ulit lamang ang ginagawa sa loob ng 14 na taon. Sinabi niya na wala naman din siyang dapat ireklamo dahil stable naman ang sahod niya sa trabaho na yon. Kasalukuyan siyang nakahiga sa damuhan nang marinig niya ang isang sigaw na mayroong isang halimaw. Pinuntahan ni Rick ang kinaroroonan ng halimaw. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang isang giant troll. Nagulat si Rick dahil isang mid-class na halimaw ang nagpakita doon. Maya-maya ay isang babae ang dumaan malapit sa halimaw. Walang pag-aatubili na prinotektahan ni Rick ang babae laban sa halimaw. Biglang nagsalita ang babae at sinabi nito kay Rick na tumayo lang siya roon at panoorin ang kanyang gagawin. Gamit ang kanyang matinding kapangyarihan ay hiniwa ng babae ang katawan ng halimaw kaya't nahati ito at nagpira-piraso. Nagpasalamat ang babae dahil sa tangkang pagtulong sa kanya nito. Sinabi nito kay Rick na wala siyang dapat ikabahala dahil siya ay isang adventurer. Ito ang naging unang pagkikita ni Rick at Rheanet. Matapos nun ay naglakad na silang dalawa. Nagpasalamat si Rick kay Rheanet dahil sa halip na siya ang tumulong dito ay siya ang tinulungan nito. Matapos nun ay ipinakilala na rin nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Sinabi ni Rick na magaling sa pakikipaglaban si Rheanet kaya tinanong niya kung ito ba ay isang B-rank. Itinanggi ito ni Rheanet. Itinanong ulit ni Rick kung ito ba ay isang A-rank na adventurer. Muli itong itinanggi ni Rheanet at pagkatapos ay ipinakita nito kay Rick ang kanyang S-rank badge bilang pagpapatunay. Laking gulat ni Rick nang makita niya iyon. Sinabi niya na dahil sa lakas na taglay ng isang S-class na adventurer ay ipinapadala na lamang ang mga ito sa ibang mga lugar na mas nangangailangan upang doon ilabas ang kanilang mga lakas. Sinabi niya kay Rheanet na hindi niya inasahan na ito pala ay isang S-rank. Dahil dito ay sinamantala ni Rick ang pagkakataon na magtanong dito. Sinabi niya kay Rheanet na bata pa lamang siya ay pangarap na niya maging isang adventurer upang talunin ang legendary monster na si Kaiser Elcipayet. Biglang nagulat si Rheanet nang marinig niya iyon. Sinabi rin ni Rick na mayroon siyang natatanging kapangyarihan na hindi pa kasalukuyang lumalabas. Itinanong niya kay Rheanet na kung magsisimula ba siyang maging adventurer sa edad na 30 ay magtatagumpay kaya ito. Sinabi ni Rheanet na simula pa lang ay nakita niya agad ang tapang ni Rick na siyang pangunahing kailangan ng isang adventurer. Sinabi rin niya na matagal ng receptionist si Rick kaya't alam din nito ang tungkol sa fundamentals na tinatawag na Magic Reserve. Sinangayunan naman iyon ni Rick dahil alam niya na nade-develop ang Magic Reserve ng isang tao sa murang edad pa lamang. Sa kaso ni Rick ay matanda na siya kaya't mahihirapan na itong e-develop ang kanyang Magic Reserve. Dahil sa conflict na yun ay direktahan na sinabi sa kanya ni Rheanet na wala na itong pag-asa na maging isa pang adventurer. Nakangiti lang na sumagot si Rick. Sinabi niya na gano'n na din ang inaasahan niyang sagot dito at matagal naman na rin niyang isinuko ang pangarap niya na maging isang adventurer. Humingi ng paumanhin sa kanya si Rheanet. Sinabi ni Rick na walang anuman yun dahil masaya din naman siya dahil nakilala niya ito kaya't maganda na rin ang kanyang mood. Inalok rin niya si Rheanet na kung maaari ay pwede niya itong ikain sa labas kahit na pabiro lang ito. Hindi tumanggi si Rheanet. Sinabi niya kay Rick na libre ito bukas kaya't pwede siyang sumama sa inaalok nito. Kinabukasan ay ganadong-ganado magtrabaho si Rick. Punong-puno siya ng lakas dahil makakadate niya ang magandang babae na si Rheanet. Kinagabihan ay napapatalon pa siya sa tuwa habang naglalakad. Sobrang ganda na sana talaga ng kanyang mood nang bigla na naman siyang nakarinig ng isang sigaw na nagsasabing mayroong halimaw. Dahil doon ay bigla siyang nanlumo. Pinuntahan niya ulit ang kinaroroonan ng mga halimaw. Nakita niya doon si Rheanet na nakikipaglaban. Sinabi ni Rick na wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya mag-isa ni Rheanet ang laban na yon. Kaharap na ni Rheanet ang isang kumpol ng mga halimaw. Ipinakita niya dito ang kanyang kakayahan. Inilabas niya ang kanyang sandata sa pamamagitan ng mga karayom. Gamit ang mga karayom na ito ay sabay-sabay niyang hiniwa at pinatay ang grupo ng mga halimaw. Labis na namangha si Rick dahil sa kanyang mga nasaksihan. Isang dambuhalang halimaw pa ang natira kaya't ginamit ni Rheanet ang kanyang skill na tinatawag niyang Guillotine Swords Maiden. Pagkatapos ay tumingin sa malayo si Rheanet. Bigla siyang nagulat at naalala ang isang pangyayari sa kanyang nakaraan. Matapos nun ay napahiyaw na lamang siya at napaluhod. Pinuntahan agad siya ni Rick at itinanong kung ano ang problema. Habang sila ay nakaluhod ay isa namang halimaw na wolf ang sumugod sa kanila. Mabuti na lamang at nandoon si Zaid kaya't hindi ito nagtagumpay sa pag-atake. Sunod nun ay nagpakita rin ang dalawa pang adventurer na kaibigan ni Rick. Nagsama-sama silang tatlo sa lugar na yun dahil sa mga emergency quest na inilabas ng guild. Gumamit ng isang level 4 composed magic ang lalaki na tinawag niyang Blizzard Rockshot.
Sinundan naman ito ng pag-atake ng babae na tinawag niyang Stone Shatter Shot. Dahil doon ay nagyelo ang katawan ng mga halimaw. Naglabas na din ng kapangyarihan si Zayd gamit ang level 4 composed magic na tinawag niyang Hurricane Cutter. Dahil sa atake nilang tatlo ay naubos na din ang mga halimaw na nandoon. Namangha si Rick sa ginawa ng tatlo kaya't muli ay nainggit na naman siya sa mga ito. Biglang tinawag ni Rayannette si Rick. Sinabi niya dito na delikado ngayon sa lugar na yun dahil may paparating na dragon at hindi ito kakayanin ng kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya kay Rick na may traumatic reaction ang kanyang katawan na tuwing makakaramdam ito ng kapangyarihan ng isang dragon ay nawawalan ito ng control sa kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Rick na kahit kailan ay wala pang nagpakita na dragon doon at makalipas lamang ang isang sandali ay nagkatotoo nga ang sinabi ni Rayannette. Isang malaking dragon ang nagpunta doon. Nagulat silang lahat nang makita ang dragon. Maging si Zayd ay napatanong na lang sa kanyang sarili kung bakit nagkaroon ng dragon sa lugar na yon. Sa sobrang kaba ng isang lalaki ay hindi nito napigilan na tirahin ang dragon. Nagulat si Zayd at ang babae sa ginawa nito. Dahil doon ay nagalit at napahiyaw ng malakas ang dragon. Sa lakas ng hiyaw nito ay napadapa silang lahat. Sinabi ni Zayd na wala silang pag-asa na talunin ang halimaw kaya't inutos nito na sila ay tumakbo. Sinubukan nilang tumakbo ngunit gumawa ng isang malaking barrier ang dragon kaya't hindi nila nagawang makatakas. Sinubukan itong sirain ni Zayd ngunit masyado itong matibay. Sa punto na yun ay sinabi rin niya na iyon na ang katapusan nilang lahat. Biglang naglakad si Rick papalapit sa dragon. Tinanong siya ni Zayd kung ano ang balak gawin nito. Sinabi ni Rick na marahil ay ito na ang kanilang katapusan kaya't bago siya mamatay ay susubukan niyang kalabanan ang dragon nang sa gayon bago siya mawala ay natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Buong tapang na hinarap ni Rick ang dragon. Kinuha niya ang isang malaking bato at inihagis niya ito dito. Hindi man lang natinag ang dragon. Matapos ang ginawa ni Rick ay sinabi ni Zayd sa kanyang mga kasama na hindi dapat nila hayaan na doon lamang matapos ang kanilang buhay. Sumugod silang tatlo at sabay-sabay na inatake ang dragon. Binigay nila ang lahat ngunit hindi man lang ito nagalusan. Ginamit ni Zayd ang skill na Iron Body upang patigasin ang kanilang katawan dahil sa fire breath na gagawin ng dragon. Dahil sa atake ng dragon ay tumilapon silang lahat. Sinabi ni Rayannette na kung hindi lamang siya nanghihina ay hindi na sana haantong sa ganun ang lahat. Biglang tumayo si Rick mula sa pagkakadagan sa kanya ng mga bato na ikinagulat naman ni Rayannette at Zayd. Naglakad siya at nilapitan ang dragon. Sinubukan siyang pigilan ni Rayannette ngunit hindi ito nakinig. Hinampi si Rick ng dragon gamit ang isang kamay nito. Sa hindi inaasahan ay lumabas na rin ang natatanging kapangyarihan ni Rick na matagal na niyang hinihintay. Gamit ang kanyang lakas ay iniangat niya ang kamay ng dragon at inalis ito. Hindi makapaniwala si Zayd at Rayannette dahil sa lakas na ipinakita ni Rick. Sinabi ni Rick na nakarinig siya ng isang boses at sa punto na yun ay napagtanto din niya na iyon na nga ang inborn skill na noon pa niya hinihintay. Dahil doon ay hinamon niya ang dragon. Muling gumamit ng fire breath ang dragon ngunit sinanggal lang ito ni Rick. Sunod noon ay gumamit ito ng isang malakas na laser ngunit hindi rin ito tumalab kay Rick. Gamit ang buo niyang lakas ay ginamit ni Rick ang nakuha niyang skill na tinatawag na Brute Valor at tinira nito ang ulo ng dragon. Naglaho na lang na parang bula ang ulo ng dragon kaya't nawala na rin ito ng buhay at napasubsob sa ginawang atake ni Rick. Nanlaki ang dalawang mata ni Rayannette dahil sa ginawa ni Rick. Maski si Rick ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa at matapos nun ay naubusan na ito ng lakas at nawala na rin ito ng malay. Sa sumunod na eksena ay nakahiga na sa hospital si Rick. Kakagising lang din niya ng oras na yon. Sinabi ni Rayannette na nawasak ang mga magic circuit sa kanyang katawan kaya't halos nawala na rin ito ng buhay. Tinanong ni Rick kung gaano katagal na siyang natutulog. Sinabi ni Rayannette na 1 linggo na rin siyang natutulog sa kwarto na yon. Nagulat si Rick kaya't tinanong ulit niya si Rayannette kung 1 linggo na rin ba itong nakabantay sa kanya. Sumagot ito ng oo. Tinanong ulit ni Rick kung bakit niya ginawa yon. Sinabi ni Rayannette na yun ay dahil sa kagustuhan nito na imbitahin siya na sumali sa kanyang grupo na Orichalcum Feast. Sinabi niya na layunin din ng kanilang grupo na talunin ang halimaw na si Kaiser Elsapit. Dinagdag pa niya na dahil sa tapang nito na lumaban kahit na nag-iisa ay nakumbinse siya na isali ito sa kanilang grupo. Sinabi niya na handa nitong tulungan si Rick upang maging isa itong ganap na adventurer. Hindi makapaniwala si Rick sa mga sinabi ni Rayannette. Sinabi niya na ito ang unang beses na may nakapagsabi sa kanya ng mga bagay na yon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napaiyak na lamang siya dahil sa wakas ay matutupad na rin niya ang kanyang mga pangarap. Bumalik na rin ang eksena habang hinihintay ni Rick na mabanggit ang kanyang examine number sa mga nakapasa.
Binati siya ni Rhaenyra dahil sa wakas ay isa na siyang ganap na full-time adventurer. Nagpasalamat si Rick dahil sa naging tulong sa kanya ng kanyang mga master at pinasalamatan din niya ang kanyang sarili dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay hindi siya sumuko upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Dito na muna ulit natin puputulan mga kapogi at maraming salamat pa din sa inyong pagsuporta.